Westminster Abbey at Buckingham Palace. Doble kayod ng paghahanda para sa kasal at wedding reception ni Prince William at Kate Middleton bukas. Ilang turista pumuesto na sa labas ng Westminster Abbey para malapitang masaksihan ng royal wedding. Vicky Morales, Connie Sison at Jessica Soho nasa London na rin para maghatid ng mga pinakasariwang balita kaugnay sa makasaysayang kasalan. Mga kabayo mula sa Queen's Household Calvary, nag-dress rehearsal para sa parada. For our Lord Jesus Christ. Sa kanyang nalalapit na beatification, buhay ng tinaguriang Pope of the People na si Pope John Paul II, sasariwain. Bulutong pwede raw makuha sa simpleng pakikipagbeso-beso ayon sa DOH. At ang star-studded celebrity party para sa Hot Hollywood style ng US Weekly Magazine. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga mga igan, narito na mga unang balita. Mga turista dagsara sa tapat ng Westminster Abbey para po sa kasal ni Prince William at Kate Middleton. Karamihan sa kanila kanya-kanya ng setup po ng mga tent para masigurong may mapapwestuhan sila sa gitna ng dagsa ng mga tao bukas. Mula sa London, narito ang report ni Vicky Morales. Hindi na sapat ang makapagpa-picture lang sa dati ng dinarayong Westminster Abbey ng London. Ang ilan sa mga inabutan ko rito, nag-unahan na makareserba ng pwesto para matiyak na malapit ang matatanaw ang wedding entourage ni Prince William at Kate Middleton. Bagamat sa Biyernes pa ang kasalan, marami na rito ang nag-camping. Masaksihan lang ang royal wedding. Sa mga nakilala ko, pinaka-proud si John. Siya kasi ang kauna-unahang nakapag-set up ng matutulugan sa susunod na 3 araw. Gusto niya raw kasing maulit ang karanasan niya noong kasal naman ni Prince Charles at Princess Diana, kung saan maganda rin ang napwestuhan niya. Ipinagmalaki niya rin ang dala niyang memorabilia at nag-alay ng kanta para sa ikakasal. Well, William, Catherine, we wish you a successful marriage. Yeah, yeah. Hindi rin naman nagpahuli ng sarili niyang komposisyon ang sumunod sa kanya sa pila. Mula lola, ina, tita, hanggang mga bata. Talaga palang dito sa Bretanya, family tradition na ng ilan ang mag-camping sa mga royal wedding. 76, and then you're the mother, you're the daughter, and the auntie. Oh, so the whole family's here. At eto, meron pang lumipad dito galing Canada. Kinarir ang costume mula ulo hanggang kuko. Ilang araw na pagpila at pag-aabang, pero maliit na sakripisyo lang daw para sa posibleng once-in-a-lifetime na pagsaksi sa pag-iisang dibdib ng isang commoner at ng prinsipe ng Britanya. Para sa unang balita, Vicky Morales reporting. Hindi lamang mga tao ang naghahanda para sa makasaysayang kasal ni Prince William at Kate Middleton. Pati po ang mga kabayo ng Queen's Household Cavalry nag-practice na rin para sa isasagawang Royal Parade. Mula sa London, narito ang report ni Connie Sison. Hawak ko po ngayon itong liham na ipinakalat naman ng Director of Security dito naman sa London sa lahat ng mga establishmento na dadaanan itong Royal Parade. Kasi ngayon pong araw na ito ay nakatakdang magkaroon ng dress rehearsal. Hindi po ng mga tao kung hindi ng mga kabayo na parte ng Queen's Household Cavalry. Kaya naman abangan na po natin sila sa labas. Pasado alas 5 na madaling araw, sinarapan samantala sa mga motorista ang mga kalye mula Buckingham Palace hanggang Westminster Abbey. Sa loob ng 10 minuto, naglakad ang unang batch ng mahigit 200 kabayo sa Buckingham Gate. Kita sa matikas na dating at lakas ng padyak ng mga kabayo na nasa kondisyon ang mga ito. Pero sakaling magkaaberya ang alinman sa mga kabayo ng Queen's Household Cavalry, may nakasunod sa kanilang horse ambulance. No worries din sa mga kabayong di nakatiis na dumumi sa kalsada dahil may nakasunod sa kanilang tagalinis. Sakto para sa pagdaan ng ikalawang batch ng mga kabayong dala ang mga carriage na sasakyan ng Royal Newlyweds at ng kanilang pamilya sa darating na Biyernes. Para sa unang balita, Connie Sison reporting. Mga bulaklak para sa royal wedding at pagkain ihanda sa reception, inaayos na. Naghahanda na rin ang mga bisitang dadalo sa kasal at kabilang na purihan ang isang opisyal ng ating embahada sa London.
Narito ang report. Bukas na ang pag-iisang dibdib na Prince William at Kate Middleton. Kaya naman abalang-abala na ang lahat sa paghahanda para sa wedding of the century. Ang British military, nag-full dress rehearsal para siguruing planchado ang kasal. Lahat dapat perpekto, mula sa pagmarcha ng mga sundalo hanggang sa pagpasok ng mga karwaheng sasakyan ng mga dadalo sa kasal. Abalang-abala na rin ang kusina ng Buckingham Palace. Naghahanda ng mga kusinero para sa party na idaraos sa palasyo pagkatapos ng kasal. Espesyal ang pagkaing ihahain nila sa mga bisita nina Kate at William. Inihahanda na rin ang glass at silverware na gagamitin ng mga bisita. Tinatayang 600 ang imbitado sa royal wedding reception. Ang Westminster Abbey naman, unti-unti nang tinatransform ng royal wedding florists para magmukhang English garden. Simple pero elegante raw ang floral arrangements para sa kasal. Kahapon, isa-isa nang dinala sa loob ng simbahan ng mga punong kasama sa arrangement. Pagkatapos ng royal wedding, hindi mo natatanggalin ang floral arrangements sa Westminster Abbey para makita ng publiko hanggang May 6. Muling itatanim ang mga ito sa hardin ng palasyo o kaya idodonate. Ang makasaysayang kasal, personal na masasaksihan ni Sharjah de Affair Ray Katapang, ang pinakamataas na Filipino official na imbitado sa royal wedding. Una raw nakatanggap si Katapang ng isang liham na nagtatanong kung makakarating siya sa naturang petsa. Sinundan ito ng opisyal na imbitasyon sa kasal. Meron na ba kayong susuotin? Kung pwedeng barong ang susuot ko. Request daw ng royal couple na sa halip na regalo, pwedeng mag-donate na labang ang mga bisita sa charity na kanilang sinusuportahan. Pero pinag-iisipan pa rin daw ni Katapang na magregalo ng isang Filipino work of art para iparating ka na William at Kate ang pagbati ng mga Pinoy. Ayan, sculpture na Pilipino. Yan, magaganda yan. Diba? Ano klaseng work of sculpture? art na made by a Filipino artist, made out of Filipino materials. Pagkatapos ng kasal sa Westminster Abbey, didiretso si Katapang sa isang reception sa Lancaster House na iho-host ng Secretary of Foreign Affairs sa London. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Nagpatid na rin ang pagbati ang mga kasama ni Prince William sa military service. Ang mga kapitbahay naman ni Kate Middleton, excited nang makita ang kasalan nila ng prinsipe. Mula sa London, narito ang report ni Vicky Morales. The commanding officer and ship's company of HMS Duke, of which His Royal Highness served in 2008. Gano'n na lang ka-excited na nagsibati kina Prince William at Kate Middleton ang crew ng HMS Iron Duke. Sila ang mga nakasama ni William sa 5 linggo niyang naval training noong 2008, kaya naman nasaksihan nila ang prinsipe in military action. Sa never-before-seen na video ito na inilabas ng Minister of Defense ng Britanya, kuhang-kuha ang pagtawid ni William mula sa HMS Iron Duke patungo sa tuktok ng isang submarine sa pamamagitan ng isang kable. Sa hiwalay na sniper training naman sa United Kingdom, makikita kung paanong nagpalipad si William ng isang helicopter patungo sa isang magubat na bahagi ng UK. Magsanay din siya sa pag-asinta, paghahanda ng camouflage at paggawa ng trap sa kagubatan. Pero bukod dyan, nasaksihan din nila ang pagiging simpleng tao ng prinsipe. Kasing excited na rin ang mga kasama ni William sa military, ang mga kapitbahay naman ni Kate Middleton para sa nalalapit nilang kasal. I'm used to seeing her just like walking through fields and stuff, and seeing different thing on TV and all through the magazines and stuff. Pero ang mga pinaka-di mapakali ay yung mga invited sa royal wedding. I was visiting my mother one day and then came back and there was a message for me to phone somebody, and it is a member of the family, and I phoned up and they said Kate would like to invite you to her wedding. And I said, what date in April is it? Because I'm a bit busy some of the days. Not really. And, you know, yeah, of course, over the moon. It's fabulous. Absolutely fabulous. Para sa unang balita, Vicky Morales reporting. Pope of the People. Yan po ang tawag sa yumaong Pope John Paul II. Bago ang kanyang beatification sa linggo, balikan po natin ang kwento ng kanyang kabataan at kung paano siya naging santo na minahal po, o Santo Papa na minahal po ng buong mundo. Narito ang report. Marami ang nagulat sa una niyang paglabas sa balkonahe ng Vatican bilang ika-264 na Santo Papa noong 1978. Bago kasi nito, sa loob ng mahigit 400 taon, puro galing Italia ang mga Santo Papa. Kaya hindi